So good day everyone. I am Michael Cobarul and I will be discuss about my topic, developing a housekeeping or checklist. So before we proceed to our topic, I will discuss first our objectives of this topic. Our objectives of this topic is all about to understand the importance of ideas about housekeeping. Then the second one is to learn how actually use these skills in real life situation. So in this housekeeping, developing housekeeping it is very important para sa ato mga learners. Ma-practice bitaw nato ug ma-guide kita kung unsa nato ni paggamit nga mahimong actual bitaw in personal life. Ma-apply nato siya kung kini ma-learn nato sa schools. So pwede nato siya ma-apply in real life. So this is very important pud para sa ato para kuan nato nga practical skills pud nato. So first, let's discuss about the create schedule. So unsa may create schedule? So creating schedule is one of the developing checklist or developing housekeeping checklist. So create schedule is assign task or decide which task will be done which days of the week. So kung when it comes to cleaning schedule, kinahanglan gyud kita nga mag-create og schedule para sa paglimpyo kung unsa pud nga mga areas ang kana dapat nga i-manage or i-maintain nato nga limpyuhanan. Like for examples, kung kanang kuan sa dining room ninyo o sa bedroom, so dapat kung kanus ka maghino niya na kung how frequent you do, kung sa kanus or ikapila sa week o ikapila ka sa month magtinlo kay bali ni ana. So kay bali, like for example, sa isa ka semana, maghinlo ka sa kuan, sa bedroom nimo or sa kusina. So ni ana, one of the examples is examples na to sa creating schedules. So it is very important to us creating schedules sa mga sa paghinlo kay para mag-guide kita or mahimong organize ang ato ang paglimpyo. Mahimo itong guided kay bali siya kay na matay schedules. So kung natay is creating og natay schedule sa tong paglimpyo, mag-guide gazud kita masunod na to ang kuan instruction or masunod na to ang mga bulhaton nato kung natay schedule. Kay makita man na dito kung unsay dapat nimo buhaton ug usa dapat ang sunod nimong trabahoon niya na. So pareha ni ani nga examples makita nimo dira ang ay house cleaning schedules. Like for examples na 1 week or week 1 makita nimo dira ang Monday. Sa Monday na dira mag-do laundry, bedding, mop or bedrooms. So kung mag-manage ka or maggamit ka og house cleaning schedules, pwede ra nimong using checklist ra, i-check ra nimo kung kana nga week or kana nga trabahoon is nabuhat nimo. So mahimo gyud kang guided, masunod nimo kung para ng laundry. So i-check ra nimo na. So para sa week 2 na dira nga sa Monday same ra gihapon nga mga house chores. Then sa week 3 same ra gihapon. So kung nakay cleaning schedules, ma-guided jud ka, masunod jud mo tanan trabaho nimo og mahimong organize. So para na mga examples guys. So kung kinahanglan ninyo nga kung maglimpyo ka mo nga dili organize yung paglimpyo isa ang cleaning schedules nga ma-develop nimo. Para ma-develop ang imong mga cleaning schedules, kinahanglan na kay checklist kay para ma-guided ka sa imong mga house chores, mga trabahoon sa balay niya na etc. So let's proceed to our next topic. So our next topic is all about customize and refine. So what is this customize and refine? So customize and refine is all about adjust the schedule to focus on areas that require more frequent attention. So from the word itself giingon dira ang adjust the schedules. So kining customize and refine is it also helps para sa ato ang kanabitang giingon nila nga kung need gazud attention ni ana nga schedules or house chores, kining customize and refine makatabang ni siya para ma-adjust nato ang mga cleaning schedules. Like for examples, kana nga mga area sa imuhang limpyuhonon is need og focus kibali og how frequent og ka nga maglimpyo ni ana. So diri nga side ka nga makuan area nga
pwede na itong ma-improve, ma-develop na to ni siya. O kana nga area need gyud attention para sa paglimpyo or kinahanglan gyud siya or kada adlaw. So kini sa customize and refine makatabang po ni siya sa ato ingon dire nga kanang need na to adjust the schedules to focus on areas that require more frequent attention. Nga kung kibaling nga area nimo limpyohonon, kung kinahanglan gyud nga kanang nga more attention gyud kinahanglan gyud siya nga fokusan. So dapat nato nang nga buhaton. Sundo nato na dira ang ako kay dili mapud tanan area sa atohang mga balay nga kanang ma-attract or kanang giingon nila nga pag una pa lamang lantaw kinahanglan nga limpyo jud siya. So katong una nga nato dapat nga sa pagsud pa lamang sa balay, so dapat unahon nato siya, need siya i-focus. Like for example sa living room nga kinahanglan gyud sa una makit-an sa dining room, sa bedroom, kanang mga hapyaw ra nga mga kuan bitaw nga mga makit-an, kinahanglan siya og attention or focus. So kinahanglan niyo maintain nga limpyohanan ni ana. So those kuan uban nga mga limpyohonon kibali or cleaning area nga need na o dili na siya kinahanglan nga every week or every day nga limpyohan. So pwede ra to siya nga himuan nimo og schedules nga kuan mga 1 week or mga kibali sa semana, mga ika-isa or ika-duha limpyohan sa isa ka bulan, pwede isa ka semana ni ana. So man to sa customize and refine nga topic. So that's all guys mara to ang mga sa na-assign nga topic sa ako So let's proceed to our conclusion. So our conclusion is all about by having schedules or checklist when this will stay on the track and accomplish cleaning tasks efficiently, freeing up time for other activities. So giingon diri ang having developing housekeeping checklist mahimo gud nga efficient ang atong cleaning tasks or cleaning schedules. Mahimo kitang guided o kana mahimong organize ang tanan natong himuunol o bulahaton masunod sa siya. So that's all guys. Thank you for listening. Goodbye.